Masarap sa pakiramdam na matagpuan ang taong hinihiling ng puso mo. Isang taong di ka sasaktan. Isang taong kayang ibigay ang lahat ng walang alinlangan. At kapag natagpuan mo na siya, huwag mo nang pakakawalan pa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Alo, paano ba to? Andito si Kuya William. Nakahiga na walang kalaban-laban. Hindi ko talaga alam na andito siya sa bahay. Ang sarap kasi ng tulog ko, pero kung alam kong andito siya, hindi sana ako natulog. Akala ko talaga umuwi na siya, pero okay lang. Kaya naman eto, habang nakahiga si Kuya William dito sa kama ko, nahiga na din ako at pinagmamasdan ko lang siya. Nakatingin lang ako ngayon sa napakaamo niyang muka. Pinagmamasdan ko lang ang bawat hugis na nakikita ko. At sa bawat pagpatak ng oras, kaligayahan lang ang nararamdaman ko. Di ko tuloy maiwasang haplusin ng kamay ko ang pisngi ni Kuya William. Kasi naman, di ko mapigilan yung sarili ko. At saka tulog naman siya. Kaya okay lang siguro na hawakan ko siya. Hoy, Kuya William, ikaw ba? Ang cute mo. Dahil sa'yo, nabakla ako. Gagi ka talaga. Bakit ba kasi nakilala kita? Ay nako, Kuya William, kasalanan mo to eh. Wika ko habang natutulog siya sa tabi ko. Tapos eto, bigla siyang tumagilid at niyakap ako. Hindi tuloy ako makagalaw kasi nakadantay pa yung paa niya sa mga hita ko. Yakap na yakap sa akin ngayon. At yung mukha ni Kuya William, eto, nakaharap sa pisngi ko. At yung labi niya, nararamdaman kong dumadampi sa pisngi ko. Pero, okay lang. Paano kung humarap ako? Di nagdikit yung labi namin. Halo? Pero ayoko. Di ako ganun. Ayokong maging mapagsamantala. Masama yun. Kaya naman, hinayaan ko lang ang bawat paglipas ng mga sandali. At para mas madama ko ang kaligayahan ngayong gabi, ipinikit ko ang mga mata ko. Kasi mas nararamdaman ko yung mga yakap ni Kuya William. Pati na ang init ng kanyang katawan. Isa na yata to sa pinakamasayang gabi ng buhay ko. At kahit magulo at di ko pa maunawaan ang lahat, ang mahalaga, masaya ako. At sana sa pagising ko, sana nakayakap pa din si Kuya William sa akin. Yun lang, masaya na ako sa bagay na yun. Hindi ako lasing. Hindi rin ako tulog. At alam ko ang lahat ng nangyayari. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Maki. At mas nagtitiwala na ako sa kanya ngayon. Kasi hindi niya sinasamantala ang pagkakataon. Naalala ko pa nung
unang makita ko siya. Ewan ko ba, pero may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na di ko maiwasang hindi pagmasdan na nagbibigay ngiti sa puso ko. Kaya nga, lagi ko siyang tinititigan kasi may kinang sa bawat niyang ngiti na ako lang ang nakakakita. Sabi nga ng mga matatanda sa asyenda, kapag nahanap mo na yung taong magpapangiti sa iyo sa bawat sandali, huwag kang matakot na piliin siya sa anumang sitwasyon dahil minsan lang darating sa buhay natin ang tamang pagkakataon. Isa sa dahilan kung bakit ako nagbakasyon dito noon. Kasi nalaman ko na pinagtataksilan ako ng isang taong akala ko mahal ako. Hiniwalayan ko siya, subalit ayaw niya. Humingi siya ng pangalawang pagkakataon, kaya pinagbigyan ko. Pero yung pagmamahal ko, tila ba, hindi na katulad nung una. May lamat na tila isang basong nabasag na. Mahirap na talagang magtiwala sa ikalawang pagkakataon. Kaya ako lang naman siya pinagbigyan kasi gusto niyang magpakamatay sa asyenda. Kaya biglaan din ang pag-uwi ko noon. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay Maki nung araw na yun. Kailangan ko nang makaalis kaagad dahil ayaw ko namang may mamamatay sa asyenda dahil sa akin. Kaya ayun, nagbigay ako ng second chance. Nung una, okay naman. Sweet siya. Inaasikaso ako. Pero sa paglipas ng mga araw, napapansin kong hindi na talaga na ibabalik sa dati ang lahat. Tinanggap ko nang wala ng pag-asa. Wala na din naman kasi akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Naglaho na dahil sa sugat na idinulot niya sa puso ko. Ganun pala talaga kapag nasaktan ka. Mahirap nang maibalik ang tiwala at unti-unti nang mawawala yung pagmamahal. Tapos eto, nagbakasyon ulit ako dito. Hiwalay na kami. 2 linggo na at malayang-malaya na ako. Gusto ko nga sana na sa ibang bansa magbakasyon. Kaya lang, naalala ko si Maki. Ewan ko ba kung bakit laging naaalala ko siya kapag nalulungkot ako. Masarap kasi siyang kasama at kausap. Tapos magaan yung pakiramdam ko sa kanya. At yung regalo niya sa akin na kwintas na nakalagay sa laruang itlog. Iniingatan ko yun. At ngayong nalaman ko nang saloobin ni Maki tungkol sa akin, hindi na ako matatakot. Gagi. Bakit kasi siya umamin? Hindi naman ako tulog at lasing. Nagpapanggap lang talaga ako. Kaya nga eto, niyakap ko siya ng walang kawala. At eto, naghihintay ako na muli niyang halikan ng labi ko. Kaya lang, ayaw ata niya. Nahihiya siguro. At sa paglipas ng mga oras, di ako makatulog. Nakapikit lang ako hanggang sa eto, bukang liwayway na. Natutulog pa din si Maki. Pinagmamasdan ko lang siya habang natutulog. Ang cute eh. Parang baby. Ang tahimik niyang matulog. At dahil nagsisimula ng magliwanag, bumangon na ako. At eto, bago ko umalis sa kama,
Tumalik muna ako sa pisngi ni Maki. Hindi naman siya nagising dahil sa halik ko. Kaya naman ito, lumabas na ako sa silid at taba. Tulog pa ang papa at mama niya. Kaya eto, nakialam na ako sa kusina at sa rep nila Maki. Nagpainit na ako ng tubig at nagluto na ako ng pagkain para sa umagang ito. Wala pa akong tulog. Siguro sa bahay na lang ako matutulog ng buong maghapon. Kaya ito, habang nagluluto ako, aba, yung mama ni Maki gising na. Siya na daw magluluto. Kaya lang, sabi ko ako na at kaya ko naman. At ayun, lumabas na lang siya ng bahay at nagwawalis na siya sa bakuran. At sana naman magustuhan ni Maki itong niluluto ko. Pang-umagahan namin at pang-baon niya sa school ang ginagawa ko. Kasi kapag di niya to nagustuhan, nako, magtatampo talaga ako. Kaya ito, tatapusin ko na yung pagluluto at gigisingin ko na si Maki. Siguradong magugulat siya sa baon niya. Ngayon lang siya makakakita ng ganitong baon. Baka nga pagbukas niya nito mapangiti pa siya. Sa sobrang saya. Si Maki na lang ang magsasabi kung ano tong ginawa ko. Teka nga, gigisingin ko na siya.